Hi! Welcome back to Braille's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa panibagong latest news na para po sa inyo. And this time, alam kong masaya ang lahat ng first batch SSS pensioners natin dahil natanggap na nila ang kanilang January pension. Subalit marami pa rin ang hindi nakakatanggap. Ano kaya ang dahilan? At paano ang dapat gawin para maibalik ang nawalang pension? Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi sa inyo. Kung isa ka sa nagkakaproblema sa iyong SSS pension ay andito na ang dapat mong gawin. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po natin pensioners para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Breaking news. To all SSS pensioners. Pumasok na ang first batch SSS pension. Paano kung walang pumasok o walang natanggap? Alamin ang dahilan at dapat gawin. Ang latest updates alamin. Ang lahat po ba ng first batch SSS pensioner ay nakatanggap na ng kanilang January 2025 pension? Dahil ngayong araw po ang schedule ng inyong pension, ang iba ay naipasok na kagabi pa lang, kaya't aalamin po natin ang mga bangko na positive na ngayon at pwede nang makuha ang mga pension. Kabilang sa mga bangko na positive na ay ang sumusunod: Bank of Philippine Islands or BPI, Banco de Oro or BDO, Philippine National Bank or PNB, Union Bank, Land Bank at Metro Bank. Ito po ay naipasok na as of 5 p.m. today. Maaaring sa ibang bangko ay meron na din para po sa lahat ng nagtatanong kung ano ba ang tinatawag na first batch pensioner. Sila po yung mga pensioners na ang contingency o kapanganakan ay nasa araw ng 1st to 15th day of the month. Para sa disability pensioners, ito ay binabase kung ang kanilang unang araw ng pagkakasakit ay tumapat ng 1st to 15th day of the month. Ang tanong, paano kung walang pumasok o wala po kayong natanggap? Ano ang dapat gawin? At first, alamin po muna natin ang mga dahilan kung bakit walang pumasok. Una, ito ay maaaring dahil sa non-compliance of ACOP or Annual Confirmation of Pensioner. Kung mangyari po ito, ganito ang dapat niyong gawin. Mag-submit agad ng ACOP form, valid IDs, self-declaration form if survivor. At isend through email sa inyong SSS nearest branch. Ilalagay ko po sa description ang link para sa email address. Kung nakapagpasa na subalit naka-hold pa rin, alamin kay SSS kung ano ang problema. Usually nagno-notify po ang SSS through our email if may problem occurs. Marami po tayong mga video tutorials na pwedeng makatulong po sa inyong pag-complain ng ACOP. Pwede nyo po itong sundan para mapabilis po tayo. Pangalawa, kung isang retiree pensioner at walang natanggap na pension, ano kayang dahilan? Maaaring may kulang sa mga dokumento na iyong sinubmit or may verification process pang ginagawa. Pwede namang may problema sa iyong bank account. Kung magkaganon, the best thing na gawin is magsadya lamang sa any SSS branch para makasiguro kung ano ang naging problema at mabilis na maiayos at maibalik ang iyong pension. Kung isa ka namang survivor pensioner at wala kang natanggap, pwede pa kayang maibalik ang pension. Maaaring nagkaroon ka ng violation tulad ng cohabitation o pag-aasawang muli. Ang iyong pension ay tuluyang mawawala. Maaaring kulang ang ACOP documents, need mo pa mag-submit ng self-declaration form. At iba pang cases upon the evaluation of SSS, kung isa ka namang disability pensioner at wala kang natanggap. Pwede pa kayang maibalik ang pension. Una, maaaring kulang pa ang mga medical records na naisubmit o may kulang na data sa isinubmit. Pangalawa, maaari din na after evaluation process ng iyong naisubmit na documents ay napatunayan na ikaw ay magaling na at nakarecover na sa pagkakasakit, at iba pang cases upon the evaluation of SSS, kung isa ka namang dependent pensioner at wala kang natanggap. Ito ang pwedeng maging dahilan. Una, maaaring ikaw ay tumuntong na sa edad 21 years old, dahilan bakit tuluyan ang nawala ang iyong pension. Pangalawa, maaari din na hindi nakapag-submit ng ACOP. Pangatlo, maaari din na nakapag-asawa ng maaga ang isang dependent. At iba pang cases upon the evaluation of SSS. Para sa lahat naman ng may katanungan ay pwede po tayong tumawag o mag-email kay SSS through SSS Hotline 1455 or sa Usap Tayo portal. Account through crmsdatesss.gov.ph or email at usaptayo.sss.gov.ph. That's it.
Sana ay makatulong po ito sa lahat ng nagkaroon ng problema sa kanilang SS pension. Pwede rin po tayong magtanong sa comment section at pilitin po natin na kayo ay matulungan. Manatili po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest updates at impormasyon na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless po sa lahat.